Alam nyo ba na may bagong hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para masigurong hindi tayo basta-basta maloloko gamit ang peking pera? Simula pa noong April 2022 ay unti-unti nang ipinakilala ng BSP ang mga bagong polymer banknotes na mas matalino, mas malinis at saka mas matibay kumpara sa nakasanayang paper bills. At ngayon pong June 2025 ay pinalawak na po ang paggamit nito mula 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Pero ano nga ba ang polymer banknote? Paano po ito naiiba sa paper bills? At bakit po ito mahalaga sa bawat mga Pinoy? Kaya yan po ang siyang ating ipapaliwanag sa video na ito, kung saan ay iisa-isahin natin ang kahulugan, layunin, benepisyo at posibleng epekto ng mga bagong paper bills sa ating ekonomiya at pang-araw-araw na buhay. Kaya ayan, nakikita natin dito sa larawang ito ay ang halimbawa ng mga bagong banknotes natin na 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos at saka 1,000 pesos. Kaya kung isa ka pong taong mapera ay malamang ay napaka-pamilyar ka na nito. At malamang ay marami ka ng hawak na rin na ganitong mga bagong perang papel. Yan, polymer po pala. Yan, may pagkakaiba ang papel sa polymer na banknote. At isa po yan sa pag-uusapan natin dito. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang polymer banknote at bakit po ito ginawa ng BSP. Yan. Ang polymer banknote ay isang uri po ito ng pera na gawa sa synthetic material. Hindi po ito papel. Yan, gaya ng sa aking sinabi kanina ay may pagkakaiba po ang papel sa polymer. At ang polymer ay mas matibay, hindi po siya madaling mapunit at hindi rin agad-agad nababasa. Ayon po mismo sa BSP, ang layunin ng pagpapakilala ng polymer ay upang mapalakas ang anti-counterfeiting measures o mga hakbang laban sa peking pera. Ayon po kay Bank Officer Hermo Jens Buenaflor Jr. ng BSP Mindanao Regional Office, ginawa ito para po sa tatlong pangunahing dahilan. Una ay para maging mas matalino, pangalawa ay mas malinis, at pangatlo ay mas matibay ang ating pera. Hindi po ito basta marketing slogan lamang, kundi may matibay na datos na sumusuporta dito. Gaano naman po ka-epektibo ang polymer bills laban sa peking pera? Yan, mula po April 2022 hanggang November 2024, isang peke lamang na polymer note ang naitala sa bawat 81 million na inilabas. Samantalang sa papel na pera, isa sa bawat 19,000 ang napatunayang peke. Ibig pong sabihin ay libo-libo ang agwat sa posibilidad ng pamimeke. Kaya malinaw na napakahirap kopyahin ng mga kriminal ang polymer bills dahil po sa advanced security features nito gaya ng transparent window, raised prints at saka holographic elements. Isa po ito sa pinakamagandang balita para sa ating mga ordinaryong mamamayan sa araw-araw na nakakahawak ng pera. Mas malinis nga ba ang polymer kumpara sa papel? Ang kasagutan po sa tanong na yan ay oo, mga kabarya. Isa sa pinaka-importanting feature ng polymer ay ang pagiging hygienic nito. Ayon po sa pag-aaral, mas kaunti po ang virus o bakterya na kumakapit dito kumpara sa mga paper bills or perang papel. Kaya kung health conscious ka, sigurong mas panatag ka kung polymer bills ang hawak mo, lalo na sa panahon na usong-uso ang mga sakit. At kung nabasa mo naman ito o yan, nabasa dahil sa ulan, walang problema. Waterproof po ito. Yan, waterproof, or sa madaling salita ay hindi po ito agad na nababasa. Hindi gaya ng papel na agad-agad pong nasisira kapag nabasa. Gaano naman po katagal ang buhay ng polymer bills? Yan.
Ang buhay ng isang polymer note ay tinatayang nasa 7.5 years o mahigit 5 beses na mas matagal kaysa sa perang papel. Ang ibig sabihin nito ay mas matagal po itong nagagamit, mas mababa ang gastos ng gobyerno sa pag-imprinta ng bagong papel at mas makakatulong po ito sa environmental sustainability. Ngayon ay tinatanggap pa rin ba ang papel na pera? Isa sa mga maling akala ng ilan ay tinatanggal na raw ng BSP ang perang papel. Hindi po ito totoo. Ayon po sa BSP, coexistence ang nangyayari. Ibig pong sabihin niyan ay sabay na umiiral ang polymer at saka paper banknotes. At kung sakaling nakatupi ang paper bills mo, huwag kang mag-alala. Ayon po kay Buena Flor, kahit na 20 tupi pa yan, may value pa rin ang paper bills mo sa BSP. Legal tender pa rin ito basta hindi sirang-sira or hindi na makilala. Ano naman ang epekto nito sa ating kalikasan? Ayan, dahil sa matagal itong masira, mas kaunti po ang basurang polymer na itatapon. At kung dumating man ang panahon na hindi na ito magagamit, may plano ang BSP kasama ang UP National Engineering Center na i-recycle ang lumang polymer bills at gawing eco bags, upuan or plastic furniture. Isang napakagandang halimbawa ito ng circular economy kung saan ang basura ay muling ginagamit para sa kapaki-pakinabang na bagay. Ngayon ay paano naman natin malalaman kung tunay ang polymer bills? Ayan. Para matiyak na tunay ang ating hawak na polymer bill, yan, or polymer na pera, tandaan ang simpleng feel, look, and tilt method. Yan, sa feel ay damhin po yung texture. Mas madulas at makinis po kumpara sa papel. Sa look naman ay tingnan ang mga security features tulad po ng transparent window nito. At sa tilt, itilt po ang pera at obserbahan ang mga nagbabagong elemento. Kung hindi ka po sigurado, huwag pong mahiyang magtanong sa bangko o tignan ang official social media ng BSP para sa updates. Ano naman po ang kahalagahan nito para sa atin bilang mga Pinoy? Para sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy ay maaring maliit na bagay lamang ito. Pero sa totoo lang, malaking tulong ang polymer bill sa ekonomiya at kaligtasan ng ating pera. Mas kaunting peke ang umiikot, mas hygienic at saka ligtas ito sa sakit, mas matagal ang buhay ng pera at mas eco-friendly po ito sa kalikasan. Dagdag pa riyan, natututo tayong maging responsable sa paghawak ng pera na kahit bago o luma, dapat ay ingatan natin ito. Sa kabuuan, sa aking palagay, isang napapanahon at makabulang inobasyon ang ginawa ng BSP. Hindi ito basta pagpapalit ng itsura ng pera, kundi isang matalinong hakbang para protektahan ang ating ekonomiya mula sa panloloko habang pinapangalagaan din ang kalusugan at kalikasan. Sana lang ay mas mapalawak pa ang edukasyon tungkol dito, lalo na sa mga malalayong probinsya. Dahil kung hindi po maipapaliwanag ng maayos sa publiko, baka hindi rin ito lubos na ma-appreciate. Kaya sa susunod na may polymer bill kang hawak, tignan mo ito ng mas mabuti. Alamin ang features, damhin ang pagkakaiba, at higit po sa lahat ay alagaan ito. Dahil hindi lang ito pera. Ito po ay simbolo ng pagbabago sa financial system ng Pilipinas. Ayan, marami pong salamat sa panonood mga kabarya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. God bless po sa ating lahat. At ayan.